nabibigyang pansin ng pagdiriwang ng Teachers Month. Pero salamat po sa Diyos na unawaan ko po ang kahalagahan nito. Kung paano ko po pinahahalagahan ang buwan ng wika, ganun ko din po pahahalagahan ng ating mga guro. Ganoon din po ako, buti na lang po at napag-aralan natin ito ngayon. Kuya Eric, Bible story na po. O sige, umpisahan natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pag-aalaga ni Jacob ng mga alagang kawan ni Laban. Nilagaan po ni Jacob ang kawan ni Laban at naging maganda po ang kapalaran ni Jacob. Dahil nagkaroon po si Jacob ng malalaking kawan at pinalago po ng Panginoon at nakita po ng Panginoon ang matapat na paglilingkod kay Laban. At malalakas na kawan po ang napunta kay Jacob, ngunit may hinang kawan po ang napunta kay Laban. Oo. Pero alam nyo, pinag-isipan ng hindi maganda si Jacob ng mga anak ni Laban. Ha? Ano po yun? Eto, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 31, 1 hanggang 13. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, "Kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama at doon sa mga sa ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito." At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban at narito't hindi sumasa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo." At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid at sinabi sa kanila, "Nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi sumasa akin na gaya ng dati. Datapwat, ang Diyos ng aking ama ay sumaakin at nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay ipinaglingkod ko sa inyong ama at dinaya ako ng inyong ama at binagong makasangpo ang aking kaupahan. Datapwat, hindi pinahintulutan siya ng Diyos. Nagawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kaupahan mo. Kung maggagayoy, nanganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo. Kung magkagayoy, ang lahat ng kawan ay manganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. At nangyari, nasa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata at nakita ko sa panaginip. At narito, ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay mga may guhit, may batik, at may dungis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, "Jacob." At sinabi ko, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa ako ang Diyos ng Betel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo." Pinag-isipan po pala ng hindi maganda ng mga anak ni Laban si Jacob. Sinabi po nila na kinuha ni Jacob ang lahat ng nasa kanilang amang si Laban. At inutusan po ng Panginoon si Jacob na bumalik sa lupain ng kanyang mga magulang. Yun naman kasi ang karapat-dapat para kay Jacob sa kanyang pagsisilbi kay Laban. Pero ano po ba ang naging sagot ni Leah at Raquel kay Jacob sa pagpunta nila sa Kanaan? Sumama po ba sila kay Jacob sa pagpunta sa lupain ng Kanaan? Yan naman ang tutuklasin natin bukas ng loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. O mga bata, alam na natin kung ba't pinagdiriwang ang buwan ng mga guro. Ang ating mga guro ang nagtuturo sa atin sa ating paaralan, kaya dapat din silang pahalagahan.
No, sila kasi yung nagkaroon ng pagkakataon para makapagturo sa mga paaralan. Hindi naman kasi lahat ay pwede magturo, kundi yun lang mga napagkalooban nito. Mabuti pa basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma sa 12:6-8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Bukas, kung loloobin ng Diyos, kilalanin naman natin ang ating mga guro bilang ating ikalawang magulang. Alamin natin kung ano ang mga bagay na ginagawa nila para sa ating mga estudyante. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling Wikang namumatawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. kay palatin ng bayan sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, Biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid, aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito mga bata, bukas kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Isa sila sa nagtuturo sa atin ng kagadang... Isa sila sa nagtuturo sa atin ng kagadanga. Ayan.
Sa ating paglaki ay may malaking bahagi sa paggabay sa atin ang sa ating mga guro. Sa ating paglaki ay may mga malaking bahagi sa